Mga minamahal, sa oras po ito, hinihiling ko po mga minamahal na tayo po ay panandali ang tumayo. Tayo po mga minamahal ay darako na sa pinakamahalagang bahagi po ng ating banal na gawain. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo at magbibigay galang po tayo sa salita ng ating dakilang Diyos. Ito po mga minamahal ay dadalhin sa atin ng ating beloved ordained preacher, ating beloved brother Fred Ignacio. Amen. God bless you po, Lord Brother Jerry. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilit mapagpala namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpupunin, nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Maraming pagkakataon pinagkalumos sa bawat isa amin. Na po mapakinggan din ba na salita. Ang aming dalangin Diyos, magsilbit ng pagkain ng aming kaluluwa. Bagi sa aming po mga webcast viewers, bigyan sa ng pagkakataon makapaglingkod sa mga Panginoon. Patnubayin mo ko balikod sapagkat sa akin wala akong magawa. At sa iyong makapangyarihan pangalan, aming sinasaway lahat ng dimong lang at pag-anilang at kasout in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa puso, pagkasalamat, ay nako lang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating po pinakamamahal na Panginoon at magbabad niya sa magandang hapon, nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating binamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida, the entire prophet of God. At magandang hapon sa ating po mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating mga bisita. Magandang hapon sa ating lahat. Purihin natin dakilang Diyos. Ang ating pong paksayin ngayon, minamahal ko, our inheritance or ang ating pong mana. Kaya minamahal, na okay baguhan, meron isang kapatid na nagpatotoo, minamahal, sapagkat ayaw na kanyang mga magulang na dumulo sa gawain ito. So, ang sabi ng magulang, nagsabi ng anak, Mapa, nakita ko na yung katotohanan, bakit ayaw yung magbago ng inyong isipan? Ang sabi ng magulang, kung ayaw mo rin lang umalis dyan sa gawain yan, tatanggalan ka ng mana, hindi ka namin tatawagin anak. So isipin po natin, minamahal. Masakit po yun, minamahal ko, sa isang dalaga. Nasabihan ka, wala ka ng mana, hindi ka natatawagin anak. Noong unang panahon, minamahal, ang Israel, minamahal ko, ay naging alipin ng Ehipto, minamahal. Bagamat sila ay piniling tao, bansa ng ating dakilang Diyos. Naging alipin sila, minamahal mga kapatid. Ang sabi nga, minamahal, ng ating Panginoon Kristo na sila po ay makalaya na. Ang sabi, ang iyong kaaway ay magiging kaaway ko at yung galit sa iyo, magiging kaalit ko, sabi ng pinakamamahal na Panginoon. So makita po natin, minamahal, pagkatapos sila po, minamahal ko, ay gawing alipin, minamahal, kulang-kulang 500 taon, minamahal na kapatid. Sila po, minamahal ko, ay pinagtanggol ang ating dakilang Diyos sa kanila pong pagpunta, minamahal ko, doon sa bayang Pako. Na dapat sana, minamahal, ito po'y lalakarin lang nila ng 40 days, minamahal. Ngunit naging 40 years, minamahal. Ano kadahilanan? Sapagkat sila po ay sinubok ng mainam ng ating dakilang Diyos. Kung sila ba'y susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa atin man ngayon, minamahal. Kung bilang Kristiyano, minamahal ko sinusubok ang iyong pananampalataya, huwag mo sasabihin, ayaw ko na. Sapagkat tandaan po natin, minamahal ko, may binabanggit nga noong araw, yung mga bumibili ng strip steak, ang umaayaw, hindi nagwawagi. So, ganun po, minamahal. Sa dulo ng ating pong nilalakaran, minamahal, meron po tayong biyaya na tatanggapin sa ating dakilang Diyos. At tingnan po natin, minamahal. Doon po sa mga naunang Israelites, minamahal, because we are the modern Israelites, minamahal ko, tingnan po natin kung ano ang hinanda sa kanila ng ating dakilang Diyos. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, chapter 11, verse 10, 11, and 12. Ating po basahin, praise God. Ito pong sinasabi sa Deuteronomio, ang kabanata ay 11, talata ay 10 hanggang 12. Sapagkat ang lupain ng iyong pinaroroonan upang ariin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto, na inyong pinanggalingan, na dooy nagtatanim ka ng iyong binhi at iyong dinidilig ng iyong paa na parang
taniman ng mga gulay, kundi ang lupain na inyong tatawirin upang ariin ay lupaing maburol at mabilis, at dinidilig ng tubig ng ulan sa langit. 12. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos, at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoon lagi, mula sa pasimula ng taong hanggang sa katapusan ng taon. Amen. So yung parang lugar na pupuntahan ng mga Israelitas, minamahal ko, inalagaan ng ating dakilang Diyos. Nasa kanyang mga mata, minamahal. Kaya nga po sabihin po, ito sasabihin ko sa mga minamahal, ha? The best diamond we have on earth is in Israel. The best yun, ha? Bagamat sinasabi nila, minamahal ko, na may diamante, minamahal ko sa Africa, doon po sa Israel, minamahal. Sapagkat nalaman po yun ng aking kapatid na engineer, minamahal ko, na siya po yung magtrabaho ron, minamahal. So makita po natin, minamahal mga kapatid, napakaliit ng Israel, ngunit di kailanman hindi po magapi ang kanyang mga kasundaluhan. Magaling po sila, minamahal. Sabi nga po, kung sasabihin natin, minamahal ko, babanggitin ko sa inyo, yung mga good American pilots doon sa Israel nagte-training. Makita po natin, minamahal. Kaya nga po, hindi po sila magapi, minamahal. Ano dahilan? Sapagkat sila po ay bansa. Sila po'y lahing hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po naging ganun, minamahal ko, ang buhay nila, minamahal. Ang sabi nga po, darating ang panahon, minamahal ko, na lilibutin, paiikutan, minamahal, na lahat ng mga bansa ang Israel, ngunit ni kailanman hindi nila magagapi. Sa atin mang kapanahunan, minamahal, maniwala kayo, minamahal ko, lahat ng relihiyon, lahat ng sekta at denominasyon, minamahal ko, ay paiikutan ang Jesus Miracle Crusade at ituturo ang kanilang mga daliri, minamahal. Ngunit tandaan po natin, sapagkat tayo pinili ng ating dakilang Diyos, ni kailanman ang mga anak ng Diyos hindi tatalikod sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, at ang pangako ng ating dakilang Diyos mananatili sa mga tunay na mananampalataya. So makita po natin, minamahal, binihag ka ng napakadaming taon, tapos dadaling ka ng ating dakilang Diyos sa napakaganda lugar. Sabi nga po, for 40 years, subukin ka. Tignan kung mananampalataya ka sa ating dakilang Diyos. Basta natin yung pangalawa, minamahal ko, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Sa aklat po ng Deuteronomio, Kapitulo 28, 11, 12 at 13. Basahin po natin, praise God. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 28, ang bersikulo po'y 11 hanggang 13. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Hindi ka manghiram, kundi ikay magpapahiram. Ang bansa ng Pilipinas at tinatawag na the only Christian country in the Far East, hindi humihiram. Tandaan po natin, minamahal ko, bilyon na utang natin sa World Bank. Bilyon na. Kayo kaapo-apuhan ng apo natin, may utang na yan, minamahal. Ngunit, tingnan po natin, minamahal. Sabi natin, dakilang Diyos, lagi kang ulo. Hindi ka magiging buntot. Ngunit bakit po natin, minamahal? Sabi nga po, ngayon, minamahal ko, ang Pilipinas, ulo tayo, minamahal ko. Sa korupsyon. Ulo tayo, minamahal. Sabi nga po, ng iyong balingkod, araw-araw, tuwing may budget, minamahal ko, malaki ang budget ng BGMP. Bakit, minamahal? Pinapalaki na niya yung mga kulungan. Isipin po natin, minamahal, bansang Kristiyano, makita po natin kung gaano minamahal. Kaya nga po, darating ang araw, minamahal. Kaya nga po, ating pong pag-aaralan yung perfect church, susunod, minamahal. Sapagkat
Dapat malaman ng tao, minamahal ko. Sinasabi nilang, inaangkin nilang sila'y Kristiyano, minamahal. Ngunit ang kanilang ugali, minamahal ko mga kapatid, higit pa sa taong baka sanlibutan. Ganon din yun, minamahal ko mga kapatid. Nagbago lang. Sumasamba nga ka ng linggo-linggo yan. Nagte-text naman sa labas ng 30 minutes. 30 minutes lang sa simbahan kung saan sa pa nakakita yung mata. Hindi ba lumuhod at ipikit na ng mata, minamahal? Dito natin makikita, minamahal, kung ang ating mana, minamahal, hindi dito sa lupa. Ang mana natin nasa langit, minamahal ko. Ang mana natin, pag ikay naging tapat na Kristiyano, isang takang bagay, hindi ka maghahanap, hahanapin ka ng ating dakilan Diyos at magpapalain ka. Hindi ka uutang. Ikaw magpapautang. Tingnan po natin, minamahal. Nangyari na ba sa atin yun, minamahal? Nangyari na ba sa atin? Kung tayo magiging matapat, minamahal. Kung ating isusuko ng 100% ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating buhay sa ating dakilan Diyos, magiging ginto ka sa harapan ng ating pinakamamalapakan nun. Ngunit tandaan po natin, minamahal. Hindi pa nangyayari yan, minamahal. Ngunit sa iglesia ng ating dakilan Diyos, unti-unti, ipinakikita, ipinadadama ng dakilan Diyos kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak. At makita po natin, minamahal, dati nung araw, mga iba'y naglalakad. Yung iba'y naghihirap ng pera, pabasahi. Ngunit ngayon, minamahal, sila po'y pinagpala na ng ating dakilan Diyos. Kaya po, minamahal, makita po natin, a blessing of the Lord, minamahal. Ganun ang pagpapala ng ating dakilan Diyos. Nabasa natin, minamahal ko. Yung pong bersikulo, minamahal. Ang sabi nga po, sa ating kapanahunan, makikita po natin, yung nakasulat sa Biblia, minamahal ko, na darating ang mga salot, minamahal. Darating kaya ang lindol, minamahal. Ang lindol ngayon, minamahal ko nung araw, pagka lumindol, ang mga tao tatakbo sa may kalsada, nakaluhod. Ngayon, minamahal ko, parang ordinary na lang. Pero tandaan po natin, minamahal. Pag gaya ng lindol na yun, umabot yun ng intensity 9, intensity 10, 11, maniwala kayo, minamahal ko mga kapatid. Tatawakin nila, lahat ng kilala nila yung Diyos, minamahal ko. Kaya nga po, tandaan po natin, minamahal, sa Church of the Living God, ipinadala ng ating dakilan Diyos ang kanyang banal na propeta upang turuan ng bawat isa kung paano maglingkod sa ating dakilan Diyos. Kaya po, minamahal, hindi tayo nabuhay sa daigdig na ito na tayo lamang. Pinili tayo ng ating dakilan Diyos noong araw at pinadala niya ang kanyang sugo, minamahal, upang turuan tayo kung paano maglingkod sa ating dakilan Diyos. Naalaman ba natin, minamahal ko, na iisa lang ang Diyos? Alam ba natin ipaliwanag, minamahal ko, na ang Ama, Anak at Espiritu Santo, iisa lang? Yung mga tao, minamahal, hindi nila alam yan. Minamahal ko, bahala na si Among dyan. Trabaho niya yan. May trabaho, may nagbi-business nga sila, minamahal ko. Lahat ng eskwela, ng hospital, lahat ng supermarket, may share sila dyan. Pati nga'y libingan, meron sa kanila. Hindi ka pwedeng ilibing. Dahil born again ka, pag-aari ito ng Katoliko. Nabanggit ko na. Pag-aari ito ng Katoliko. Isipin mo, minamahal. Mga Kristiyanong totoo, minamahal ko, hindi naman naabot ng libingan, kukulin tayong buhay ng ating dakilan Diyos. Hindi mo na kailangan yung... may nauna sa atin, minamahal. May nauna talaga. Pinapakita lang natin dakilan Diyos na ayaw niyang sobrahan yung tao sa daigdig, minamahal. Nasama ba yung ating mga kamag-anak sa 20% sa tao sa daigdig? Yung COVID na, huwag ka na magbanggit yung karamdaman na yan, minamahal. Bawas 20%, minamahal. Kaya lang nagluwag sila na konti nga dahil wala ng ekonomiya, pabagsak na raw. Kaya, tandaan po natin, minamahal ko, habang bumabagsak ang ekonomiya ng daigdig, ang mga anak ng Diyos, pinagpapala ng ating pinakamamala Panginoon. So, minamahal, basahin natin yung napakahalaga, minamahal ko. Knowledge and understanding, minamahal. Ipagkakaroon natin dakilan Diyos sa pamamagitan ng kanyang pastor. Jeremias 3:15, ating pong basahin, praise God. Ito po sinasabi sa Jeremias, Kabanata ay 3, ang talata ay 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Knowledge and understanding. Kaalaman at pangunawa, minamahal. Alam ba ito ng mga tao, minamahal? Hindi po, minamahal. Sapagkat sa kanila, tama na sapat na may relihiyon, minamahal. At bahala na si Among kung anong gagawin niya. Total, trabaho naman niya yun.
Ngunit sa atin, ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan. Sabi nga po, ibibigay ang buhay. Ang kinabukasan, minamayabal lingkod, minamahal ko, ang kinabukasan ko, wala dito sa lupa, nasa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino bang ayaw, minamahal ko? Magkamahal ka na marami sa labi. Ngunit tandaan po natin, minamahal, hindi naman ako pinabayaan ng Diyos for the past 34 years. Nabuhay ako, minamahal ko. Napakasimple lang ng aking buhay. Ni kailanman wala akong, sabi nga po, kinalbit, bigyan mo nga ako. Bailam sa akin ibagtaas ng kamay, huwag mo akong pababayaan, pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala, ikaw ang Diyos kong mapagpala. Isipin po natin for the past 34 years, hindi po ako binigo ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, yung mana ko, minamahal ko na alam ko, darating ang araw, doon ako sa langit, dito pa lamang sa lupa, ipinadama na ng ating dakilang Diyos. Bakit minamahal? Anak ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi mo, huwag kang mag-alala para sa iyo. Alalahanin mo kung paano mong, sabi nga po, alalahanin mo yung kung paano sa mga Panginoon. Sapagkat tandaan po natin minamahal. Pag minahal mo ang pala Panginoon, higit pa sa iyong buhay, tandaan po natin, mamahalin ka ng Diyos. Sabi nga po, hindi ka palang nagsasalita, ipinagkakaloob na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo minamahal ay pinili upang iligtas. Isipin po natin, minamahal ko, lahat na nakasulat sa Biblia, ihinayag sa atin ng ating malapastor, malapastora. Alam po natin yan, kung paano tayo maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po, pinili na natin dakilang Diyos, sabi, kahit nga matigas ang iyong ulo, minapakinggan ako dati, nasa kulungan, minamahal. Pinalaya ng ating dakilang Diyos. Isipin po natin, minamahal. May mga tao ngayon, malaya, ang gaganda ng sasakyan, minamahal, ngunit sila'y bihag ng kaaway. Tandaan po natin, minamahal, tatawa-tawa lang sila. Born again, wala. Tinatawa ng born again, ngunit tandaan po natin, minamahal na kapatid, sabi nga po, it is written in the Bible, nakasulat sa Biblia, na mga tunay na anak ng Diyos lamang, minamahal kong dadalhin sa langit. Paano sila, minamahal ko? Ang sabi nga ng isa, may langit din naman kami. Sabi ko, huwag sanang malapit yung langit nyo kaysa amin, baka magtulay ka. Bakit? Yung langit namin totoo. Sabi nga, walang makasalanan pupunta ron. O kaya nga, isipin po natin, minamahal. Pagbutihin natin, pag-igihin natin ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. So, minamahal, sino ba hindi dumadaan sa problema? Sabi nga po, sino nga ba hindi nagkakabaha-bahagi? Well, tandaan po natin, minamahal, ipinahintulot ng Diyos ang lahat ng bagay upang makilala ka kung sino ka. Sapagkat tandaan po natin, minamahal ko, huwag mo sabihin matapang ka. Huwag mo sabihin kaya mo lahat. Pagdating ng araw na tinutusok-tusok ka at binabayo-bayoneta ka na ng demonyo, minamahal. Sinusunog-sunog ka na at pinapakain ka na ng uod. Lumalabas sa ilong mo, sa tenga, sa bibig, minamahal. Tandaan po natin, doon ko mag-iisip, bakit hindi ako nag-Kristiyano? Tandaan po natin, ang Kristiyano, pinili ng ating dakilang Diyos. Kaya kung nariyan ka at naghihirap ka, pasalamatan mo ang ating dakilang Diyos sapagkat ang Diyos ang tumawag sa iyo. May pangako siya sa bawat isa. Darating ang araw. Yung nakikita mo sa kanila ay pupunta sa iyo. Bakit, minamahal? Ipakikita ng ating pinakamahal na panahon. Ulitin ko, ang Diyos ay mapagpala. Chosen for salvation. 2 Thessalonica 2:13. Ating pong basahin. Praise God. Dito po sa ikalawang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Sa 13. Dito po sa 13. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Isipin po natin yung minamahal. Hiniri ka ng Diyos noong una pa man. Mag-iisip ka, asama akong tao. Bakit ako pinili naman na Panginoon? Tandaan po natin, minamahal ko, you cannot question God. Siya nakakalam doon, minamahal. Siya magpapakita
na isa sa nakita niyang uling pala, ay lalabas na diamante. Ha? Yung taong masama, minamahal. Magiging mabuti. Yung taong mahirap, minamahal ko, ay yayaman. Pangako yan ng ating dakilang Diyos. Makita po natin minamahal. Sabi nga po, sa ating mga kapatiran, kung titignan mo, napakasimpleng tao, minamahal ko. Ang sasakyan niyan, 4. Napakasimpleng tao. Sabi nga po, yung aking sinasakyan nga, minamahal. Pwede palitan. Okay, sabi. Pagpapala ng ating dakilang Diyos. Ang sabi nga ng aking mabait na driver, sabi niya, Daddy, basta ang sasakyan tumatakbo, hindi kumarag-karag, okay pa, gasolinahan mo lang. Makita po natin yung minamahal. Kaya nga po, hindi ako namili ng, bagamat sa mata ko, sabi ko, maganda rin naman yung may magandang bago. Pero, maunahan ba wala Panginoon, bakit hindi ka mabibigyan ng ating dakilang Diyos ng bago? Sabi nga po, maging tahanan nga. Hindi ba nga, maging tahanan? Nung araw, palayasin. Ang ating mga pastor nga, palayasin. Tumira nga ating mga pastor, binabalo ko sa may malaking CR. Isipin po natin, nag-question pa sila sa mga Panginoon. Hindi po minamahal. Ang kanila pong itinanim sa isipan nila, tinawag sila ng Diyos upang mangaral sa mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po minamahal. At hindi, ulitin ko minamahal, hindi lang dito sa ibang bansang Pilipinas. Sa buong Pilipinas nga, meron tayong gawain, minamahal ko. Sa ibayong dagat, minamahal. Napakarami minamahal ko. Nagawa natin dakilang Diyos. Ngunit sino gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi ba isa sa atin? Nung araw, pag nagkaroon ka ng malaking pamilya, yung anak kong panganin na lalaki magiging pare. Hindi naging pare eh. Nagkaroon ng beauty parlor. O paano? Imbis na mag-abito, naka-curler ng buhok sa umaga, may foundation. O, yeah. Ganun ang isip namin, ngunit sa atin, minamahal ko. Ha? Nung araw, kikending-kending yung mga anak, pagdating ng panahon, macho-macho pala. No? May 2, 3 anak. Ganun po minamahal. Ganun po kabuti ang ating dakilang Diyos. Kaya po, ang mana ng mga totoong Kristiyano, minamahal ko, ay yung pagbabago ng buhay, di ba sa ng pagpapala, higit sa lahat, ang buhay na wala hanggan. No? Sabi ka, ulitin ko minamahal ko, sa mga, ngayon na nakapakinig. Isipin niyo, minamahal, kaganda-ganda ng karir ko nung araw. May hawak akong 30% ng gasolina doon sa Bagong Diwa. 30%. Sibakin ba ako sa gobyerno? Di para akong lantang talilong, minamahal. Ngunit isang araw may nagsabi sa akin, kapatid, bakit hindi mo subukan ang pinakamamahal na Panginoon? Isipin niyo, tinawan-tawanan ko pa nung araw, wala, Colonel, yung pagiging gwardiya. Sabi ko, trabaho lang yan ng walang magawa. Doon ako ibinagsak ng pinakamamahal na Panginoon. Naging security guard ako. At least security officer, minamahal. Gwardiya ka pa rin. Kahit ano, ang kalaban mo, janitor lang. Janitor lang. Pero pagka, ikayanak ng Diyos, ang kalaban nila, hindi yung ama mo dito sa laman, ang Diyos minamahal. Ang Diyos ang gaganti para sa'yo. Ha? Kita mo kami na sabi nga po, magkakaroon nga sila ng problema, hindi madadama yan, Church of the Living God. Bakit? Minamahal. Plinano na yun ng ating dakilang Diyos, ni kailanman ang iglesia ng ating dakilang Diyos mananatiling nakatayo. Pulagpakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Tignan po natin ang ihinanda sa atin ng ating dakilang Diyos. Juan 14:2-3, ating pong basahin, minamahal. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Juan 14:2-3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3. At kung ako'y pumaroon at tayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. So makita po natin, minamahal ko, yung huling versikulo. Ako'y paririto. May umako na yun, minamahal. Siya paririto, minamahal ko. Pero nakialam, minamahal ko, maski artista, pinakialaman, maski mga politiko. So hindi siya tao ng Diyos, minamahal. Hindi siya tao ng Diyos, minamahal ko. Nakikialam pa siya dito sa buhay sa libutan. Ngunit ang ating magulang sa ating mga Panginoon, sabi nga po,
itanim sa kaisipan ng bawat kapatiran na ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran ni kailanman ang kanyang pangako, hindi lilipas, minamahal. Mananatili ito. Kaya minamahal, sa atin yun, minamahal. Kung nais po natin maglingkod sa ating dakilang Diyos, gawin mo na yung pinakamainam, minamahal. Sapagkat tandaan po natin, maraming tao naghanap ng katulad na paglilingkod na ganito. Ang maramdaman ng presensya ng ating pinakamamahal na panahon. Yun lang sabi nga po, si SPO4 Nebres, minamahal. Yun yung kanya, yung maramdaman yung presensya ng malapanan. Ganun yung balingkod. Hindi ako luluhod na, hindi ko maramdaman ng presensya ng malapanan. Sapagkat yung pinakamahalaga sa akin, minamahal. Hindi ito mabibili kahit na mag-sale pang SM. Hindi mabibili yun sa Mercury Drug, minamahal. Sa gawain lang ng ating dakilang Diyos na pinagkakaloob sa atin ng libre ng ating pinakamamahal na panahon sa kanyang minamahal na mga anak. Nabasa natin, Juan 14:2-3. Nabasa natin. Okay. Purihin natin, minamahal. Yun po ang ating pong mana sa ating dakilang Diyos, minamahal. Tandaan po natin na lahat ng bagay ay nangyayari sa kapahintulutan ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, wag nawa, minamahal ko, na maghiwalay tayo at pagdating natin sa labas, mag-iismiran tayo. Hindi po, minamahal. Sabi, ipakita po natin na tayo po yung mga anak ng Diyos. Dito pa lamang gawin nating halimbawa yung pagiging anak ng Diyos, minamahal ko. Maging matibay yung ating pananampalataya. Sabi nga po, lahat ng bagay ay pinahintulot ng ating dakilang Diyos upang makita at malaman kung ano yung kalooban, kung ano ang sasabihin mo. May nagpa-counsel nga sa akin, tinanong ko sa kanya, Brad, nag-fasting ka na ba? Hindi. Nanalangin ka na ba? Hindi. Pambira, kaya problema mo, bibigay mo na sa akin. Hindi ka nanalangin, hindi ka nag-ayuno. Tapos magpapa-counsel ka. Tandaan po natin, we are the children of God. Anak tayo ng Diyos. Sabi nga, bago ka lumapit sa manggagawa, manalangin ka. Sapagat ang Diyos ay tutugon sa iyo. Ipapaalam niya sa iyo kung saan ka nagkulang, kung anong kailangan mo pang gawin, minamahal. Tandaan po natin, sabi nga po, yung great problem lang. Great problem. Meron tayong kapatid, minamahal, may malaking problema, minamahal, kung nag-abroad lang. Pinadala ba pera ng kanyang labas? Nagpadala. Ang problema niya, pera. So, ganun po, minamahal. Huli versikulo, minamahal. Sabi nga po, bilang mga anak ng Diyos, ipakita natin yung napakagandang halimbawa. Isipin po natin, minamahal, na kung ikay mananalangin sa ating dakilang Diyos, balingkod nga, sabi ko, nanalangin ako. Pinakamamala, Panginoon, pagpalain mo ako. Sapagat nakita ko yung araw-araw na biyaya ko, minamahal. Ni kailanman wala akong nilapitan. Wala akong nilapitan, minamahal. Ang sabi ko, pinakamamala pa ng pagpalain mo ko. Ang sabi ng isang co-preacher ko, sabi, Brother Fred, mukhang malaki yung hinihingi mo. Minsan lang kung humingi sa pinakamamala Panginoon, malaki na. Bakit? Gagamitin sa bahay-sambahan. Gagamitin sa bahay-sambahan, minamahal. Isipin po natin, kung tayo ngayon ay naniniwala na ang Diyos natin ay may kapangyarihan. Kung tayo ngayon, minamahal, naniniwala, minamahal ko na bawat hingin natin sa ating dakilang Diyos ay pagkakaloob niya. Sabi nga, hindi po tayo naparito, minamahal ko, upang, sasamba lang. Ang katatak po rito, yung hari ng mga hari, Diyos na mga Diyos, may lalang sa'yo. May lalang ng langit at lupa. Lang. Sasamba ako upang purihin ng dakilang Diyos. Masasalamatan ko siya. Sapagat wala ako ba ibabalik sa Diyos, minamahal. Wala ako ba bibigay sa Panginoon na hindi galing sa Kanya. Kung ba ikay nagtapat at nagbigay ka ng 10,000 sa Panginoon, saan galing yon? Ninakaw mo kaya? Siyempre hindi. Biyaya ito ng Panginoon. Kaya kapag pupunta ka rito, hindi lang. Pupunta ako upang sambahin, pasalamatan ng makalibong beses sa pinakamababa ng Panginoon, sabagat di kailanman, hindi niya ako iniwan.
Yung po, minamahal, itanim po natin sa isipan natin yun, minamahal. Na tayo doon, hindi tayo tawagin ang ating dakilang Diyos kung tayo lamang na halintulad sa tao sa libutan, minamahal. Na hindi pinagpakita ng himala, minamahal ko. Makakita ka lang na amorseko sa damit ni Maria, minamahal, ay may himala na, naglakad si Maria. Hindi nga makalakad yun, nakakarosa nga. Maglalakad pa doon sa patio ng simbahan. Ulitin ko, kinain ka ni Santo Niño yung candy, pambira, bakit? Hindi ba kumakain ng holes yung daga? Saan naman ilagay ni Santo Niño, ibibig nyo, hindi ka nga naibubukas. So bakit na po natin minamahal? Ang buhay natin, minamahal ko, palawakin natin. Ang ating isipan, minamahal ko, that we are the children of God at meron tayong mana sa ating dakilang Diyos, minamahal ko. Wala sila. Meron tayong buhay na walang hanggan, minamahal ko. Meron tayong kapayapaan. Meron tayong kagalakan na hindi mabili, minamahal. Dan tao sa libutan. Eh ba nga, makapunta lang sa restaurant na malalaki, minamahal ko. Maligaya na. Parang yan ang buhay nila. Ako, meron ako manugang, minamahal ko, chef sa Japanese restaurant. Ang kaligayahan ko, minamahal ko, ay makita yung aking mga kapatid, minamahal ko, na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Huling versikulo, 1 Pedro Kapitulo 2, ang versikulo 9, maganda po yung ating mga awit. At inaanyayahan ko, minamahal ko yung mga baguhan, lumapit sa harapan. Dito po sa 1 Pedro, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. So, minamahal sa paglakad po natin, ipakilala natin. Iba kasi nahihiya eh. Ayaw na sabihin born again sila. Meron ka nun, minamahal. Kaya pag nasa labas, ordinaryo lang sila. Tandaan po natin, minamahal ko. Meron tayong tungkulin sa harapan ng ating dakilang Diyos, minamahal ko. Ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan ng tao. Kaya pag nasa gawain ka, makinig ka na mainam. Sapat magagamit mo yung paglabas mo. Sabi nga, meron bang anak ng Diyos, minamahal ko, na dungo? Ayaw ba ligo na aminin ko nung araw? Kaya ako naging lasenggo, hindi ako marunong magsalita. Hindi nga ako marunong manligaw. Nung maging Kristiyano ako, lumakas sa loob ko. Inilagay na ba ng Panginoon? Anak, gusto ko paluwalhati mo ako. So tuwing ikay tatayo, ipabatid mo na mahal ko ang iyong mga kapatid. Namatay ako sa krus ng Kalbaryo para sa kanila. Ang biyaya ko para sa aking mga anak. Isipin po natin yung mga minamahal. Kung gaano ang pagmamahal sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga tao ngayon minamahal ko. Ang gusto nila, langit. Alam ba yung dahilan mga minamahal kung bakit hindi pa nagra-rapture? Nasa atin din. Handa na ang bahay sa atin sa langit. Ngunit handa na nga ba tayo, minamahal ko, upang salubungin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Handa na nga ba tayo? O nag-i-enjoy pa tayo sa buhay sa lupa? Pag tinignan mo mga bagay di sa lupa, ay maganda ang buhay ko. Hindi na ako pumunta na langit. Ngunit tandaan po natin, minamahal. Pagdagit sa mga anak ng Diyos, ang daigdig nito yung magiging apoy. Sa katitira rito. Ngunit, tiniis mo ang lahat. Ang alibura, ang kahirapan. Pagdating ng araw, makakalimutan mo yun. Sapagat pupunasin ng Diyos ang lahat ng luha. Yung inheritance mo lang, yung mana mo. Isipin mo, dito pa lamang sa lupa tawagin kang anak ng Diyos. E di lalo na sa langit. Bakit na po Diyos nabukaan? Walang makakakita sa Diyos kung hindi ka pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tumuloy tayong minamahal. Awitan natin ating dakilang Diyos. Maraming tao nagsusumikap.
gahanap buhay upang gugulin lamang minamahal ko yung kailang kinita sa bisyo. Ang mga anak ng Diyos, sa bahay pa lang, ihinanda na kanila ibibigay sa pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Tandaan po natin, magalak ang isang tao minamahal ko na kapag bibigay sa gawain ng ating dakilang Diyos. Nakikita ng pinakamamahal na Panginoon ang binabahagi mo. At sabi nga po yung babaeng bao, ikabubuhay niya. Last money, ipinagkaloob niya sa gawain. Buhay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay ang Diyos na ating nakilala. Ipinangaral sa atin ng ating malabasturan lahat ng salita ng ating dakilang Diyos na sukat nating maabot ang langit. Yun ang mana natin, minamahal. Mahirap man. Pero tandaan po natin, ulitin ko, pupunasin ng Diyos ang lahat ng luha sa ating mata. Ubawi tayo, minamahal. Gawin natin panalangin ito. May maangkin ko Kung mawawalan sa'yo, kahit maghirap man ako, may mga tao minamahal. huwag lang malayo sa'yo. Ayaw malayo sa ating dakilang Diyos. Matapos Katulad ng iyong malikot ng araw, minamahal. sa oras ng pagbalik Ang misyo ko kumain at maglasing, minamahal. Nung tawagin ako ng ating dakilang Diyos upang maglingkod sa Kanya. Doon ako sa mga prayer warrior. maglilingkod sa'yo. Hindi ko makain. Ngunit buhay ako nagsasabi. Hanggang ngayon buhay ako, pinamahal. Hindi kailanman, hindi ako pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Hindi kailanman, hindi ako naghirap na katulad ng hirap ko nung araw, pinamahal. May protection ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa buhay ko, ang siyang hawakan ko. Buhay ko'y binago mo. Nang ako'y lumapit sa'yo. Hallelujah. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo sa buhay ko, ang siyang hawakan ko. Puri ng ating dakilang Diyos, puri ng pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong nasa harapan, tumigay sa akin at mag-uusap tayo, minamahal. Tandaan niyo po, hindi ang problema niyo o karamdaman ang naging dahilan kung bakit kayo lumapit. Diyos mismo na may lalang sa atin ang tumawag sa inyo. Kapag inibitahan ka ng ating dakilang Diyos, huwag mo itong tatalikuran. Mananatili ka.
sapagkat nakikita ng ating dakilang Diyos ang puso ng bawat isa. Meron pong 4 na reglamentong kaligtasan. Ang una po yung pananampalataya. Ang pananampalataya po, hindi ito relihiyon, sapagkat narinig natin yan sa aming pananampalataya. Ayun nilang banggitin yung sa aming relihiyon. Sapagkat ang nasa relihiyon, walang pananampalataya. Meron sila relihiyon. So pananampalataya, ibig sabihin, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Naniniwala silang may Diyos, pero yung tiwala sa Diyos, wala sila. Ibig sabihin, wala silang pananampalataya. Yung pong paliwanag doon, pananampalataya. Ang pangalawa, pagsisisi. Hindi lahat na nagnakaw, babanggitin yung ninakaw. Siyempre hindi. Baka makulong pa ako. So, ang Kristiyano, nananalangin, humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos upang siya patawarin na ating pinakamahal na panahon. Alam na ating dakilang Diyos. Kaya nga po, mababanggit mo lahat ng pagkakasala mo. Sarap na ating mahal na Panginoon. At sabi nga, hindi ka pipigilin ng ating dakilang Diyos. Makapagsisi ka, sapagkat walang makasalanang pupunta sa langit. So, pagsisisi. Ang pangatlo po, kayong gagawa. Kung kayo may pananampalataya at nagsisisi ng mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ulitin ko, hindi kayo tatanggap ng panibagong relihiyon. Ang tatanggapin nyo, yung pinakatanggi-tanggihan ng napakarami ang Panginoon Kristo na siyang napako sa krus ng Kalbaryo. Siya ang tatanggapin nyo bilang inyong hari at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. At ang pang-apat, Diyos na po ang gagawa. Yung pong manahan siya sa inyo. Isipin po natin, minamahal, ang sabi ng mga taong nasa relihiyon, kami naman ay naglilingkod sa Diyos. Sinong Diyos? Yung nabili nila, yung sinanlakaya, yung kanila yung pinagawa nila dun sa Locarinita, yung Betis. Binagawa ron. Yun ang kanilang Diyos, minamahal. Ang Diyos na totoo, hindi sa nakikita, ngunit kanyang himalang ginagawa ay nakikita ng bawat Kristiyano. So, bautismo sa Santong Espiritu. Mananahan sa sayo at isang tsak na bagay, tuturuan kanya kung paano maglingkod sa kanya. Ngayon, minamahal ko, gagawin natin, susuko tayo sa ating mga Panginoon. Tatas po natin kamay natin, manalangin po tayo. Tatas po natin mga kamay. Ulitin ang panalangin na ito. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan, sa iyong pangalan, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinakamamahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Pinakamamahal na Panginoon, patawarin mo po ako, iligtas mo po ako, maging ang aking mahal sa buhay. Ito'y samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoon Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kayo po'y mananalangin para sa inyo. Praise God, hallelujah. Opo, dakila namin Ama, Diyos sa makapangyarihan, sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon sa pangalan at panalangin po ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelista Will Estad Almeida, yung banal na propeta. Narito kami pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nakita mo ang puso't kaisipan ng mga baguhan. Tumanggap sa iyo, malapang ang dalangin po namin ni Diyos na makasama po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Magpakita ka po ng himala sa kanila. Save them in their love and so God. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the dakilang Diyos. So, pwede na po kayo bumalik sa inyong upuan at mag-decide po kayo na magpabautismo pagkatapos ng banal na gawain upang ang himala ng ating dakilang Diyos na inyo napakinggan ay mga ganap din sa inyo, minamahal. Sa ating po minamahal na kapatiran, tayo po dadako, minamahal ko. Sa ating po pangangailangan. Tandaan po natin, minamahal. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Alam ng Diyos kung anong iniisip natin para sa kinabukasan. Ngunit inalangin natin, minamahal, na panghawakan tayo ng ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Tandaan po natin, minamahal. Maraming tao, minamahal ko, naghahanap ng kayamanan. Ngunit sa Samisyo, tunay na kayamanan ang ating napuntahan, minamahal. Sapagkat, sabi nga po, doon hindi ka gagawa ng bahay. Inhanda na sa iyo ng ating pinakamamalapan. Lalakad ka sa gintong kalsada, minamahal. Tandaan po natin yung minamahal. At sabi nga po, kung maligaya ka nung ika nasa libutan na marami kang pera, mas maligaya ang isang Kristiyano na kahit walang pananalapi, ay, sabi nga po, nakangiti ang labi. Bakit minamahal ko? Kilala niya ang Diyos na kanyang paglilingkuran o pinaglilingkuran. So sa sandali ito minamahal ko, tayo
manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. O pinakilala namin Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal Panginoon Jesus, pinakamamahal na Panginoon. Sa paunat panalangin po ng aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista, Wilista, at Alameda, nato kami nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo. Humingi ng tawad, malapan sa lahat ng pagkukulang sa mga kanina pagbigyan. At amin din po pinapatawad ng kasala sa amin. Dalangin po namin ni Diyos, hallelujah. Batid po namin ni Diyos, hallelujah. Hindi mo iksi ang kamay, hindi mo ipagkaloob ang pangailangan ng bautisa. At hindi po malayo yung pandiling na hindi mo mapakinggan ang hinahinging manak. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelief and doubts, mga demonyo ng hadlang, cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan, be healed right now. Be blessed in the mighty name of Jesus. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pray natin dakilang Diyos. Kung tayo pilulundag, minamahal, akuin natin ang katugunan natin panalangin sapagkat tanda po natin, minamahal ko. Hindi po tumatanggap ang ating dakilang Diyos, minamahal ko, nung Kristiyano, minamahal ko, na nag-aanilangan. Kinakailangan sumampalataya ka na tinugong ka ng ating dakilang Diyos. At gagawin niyo, bakit minamahal ko? Ang Diyos nating sinasamba ay makapangyarihan. So, tayo lulundag na 3 beses, minamahal ko. At the top of our voice, sumigaw tayo, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palagpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At tayo minamahal ko, tatako minamahal ko sa mga announcement to our beloved brother, Jose, praise God. Joe. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio, sa salita ng Diyos natin pong napakinggan mga minamahal sa hapong ito. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement, tayo po ay kukuha natin pong special offering mga minamahal. Yung ating pong special offering, ating pong iniipon mga minamahal, inilalaan natin para sa ating patuloy na pagpapatayo ng ating pong bahay sambahan. Praise the Lord. At narito po, ating pong beloved retired SPO po Pedrito na address para sa ating pong pananalangin ng ating pong mga special offering. Praise the Lord. Hallelujah! God bless you po, beloved preacher, Jose Revilla. Taas po natin ang ating mga special love offering. Hallelujah! Para sa pagkapatay ng church. Amen. Amang banal na nasa langit. Tatas-taas ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari! Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na buhay, totoo at tunay na Diyos. Ang pinagbubukalan ng lahat ng piyay at pagpapala, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin, pinararangalan ka namin sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa lahat ng iyong mga kagandahang loob, sa lahat ng iyong mga kamangha-mangha. Kaglagalan sa mong gawa, lalo tigit ang iyong dakilang pag-ibig. Hallelujah! Iba naman mo nang paulit-ulit ang iyong pagkatamis-tamis na presensya. Kaya naman, kami nagkakaisa sama-sama itong aming mga special love offering para sa pagpatayo ng aming bahay sambahan. Hallelujah! Sinusuporta namin ito. Hallelujah! Para sa lalong madaling panahon, matapos na po ang ating banal na bahay sambahan. Hallelujah! Hallelujah! Lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Iniibig ang Diyos ang nagbibigay ng masaya. The more you give, the more you receive, the more you'll be blessed. Pasaganahin mo po ang lahat ng iyong mga anak na walang sawa bukas palad na nagkakaloob. Sumusuporta sa iba na nagawain. Sa pangunang panalangin ng minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Hallelujah! Sa gawain ng Diyos, nais mong ikaw magpalaging lubos. Halina't ihandog ang mabuting alin, sabay ng pagsabay at papuri.
Kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Amen. Praise the Lord. God bless po. Siyang paggalaw para sa gawain natin pinakamamahal na Pinoon. At sa ating pong mga announcement, patuloy po ang ating pong banal na gawain sa dahong ito. Araw po ng Merkulis, ating midweek service tayo pinag-upisa ng alas 2 ng hapon. Ito po ay natatapos ng alas 6 po ng gabi. At araw po ng Biyernes, ating overnight prayer, mga minamahal, tayo pinag-upisa ng alas 9 ng gabi. At ito po ay natatapos ng alas 4 po ng Sabado ng madaling araw. At yung ating Sunday service, katulad po kanina, tayo pinag-upisa ng alas 9 ng umaga at natatapos po ng ganito pong oras, mga minamahal. Praise the Lord. At after po natin manalgawain, mayroon po tayong counseling. Sa lahat po ng mga katanungan, kayo lamang po ay lumapit sa ating pre-charge area o kaya po sa ating beloved sister information. Praise the Lord. At mayroon po tayong lihans. Sa nais magpalihans, kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo po ay malihans na ating pong mga beloved prayer warrior. Praise the Lord. At mayroon po tayong bautismo. Sa mga di pa po na bautismohan, ng mga bisita, mayroon po tayong bautismo after po ng ating pong banal na gawain. At sa ating pag-uwi, mag-ingat po tayo, lalo na po yung mga tatawid po sa highway, mag-ingat po tayong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. At kung wala na pong daragdag ng mga announcement, tayo po ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong maghapon na ito. Narito po ang aking kapamanggawa, ating pong beloved brother Randy Ikban, para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tabi magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ubad dakilang mga Diyos, mapangyarihan sa lahat, sa Panginoon mga Pensus, mga Pinoon sa hapon to. Tapos po kami napapasalamat, Pinoon, sa buong maghapon na yung pagsamba, pagpupuri, paggabay mo sa aming mga Pinoon. Maraming salamat sa aming mga Pensus. Hallelujah. Sa pagkilos po sa aming kalagitnaan, sa pagalingis po sa bati itong gawain, magmula sa iyong pagwid ang Bajubulo sa Limsong, sa mga patutong kapatiran, sa awitin ng mga awit, sa pagbibigay mga Pensus. Higit sa lahat, sa ibalang mensahe na din nila na yung mga aral din nagsibing kalakasan, karagdagan, na panapalataya sa mga Pensus. Maraming salamat sa mga Pinoon. Mga Pensos, special namin dalangin sa iyo. Aming minamahal, ginagalang Evangelista, Wilista at Alameda. Patuloy mo siya mga Pensos, bigyan ng kalakasan, malakas na pangatawan sa kanyang pising na pangatawan ng Diyos. Bigyan mo sa mga Pinoon mahabang buhay upang kami patuloy na mapangunahan sa paglilingkod sa iyo mga Pensos. Pag-ingatan mo rin mga Pinoon, aming minamahagpatiran maglalakbay pa uwi sa kanyang tahanan ng Diyos. Papalain kami lahat mga Pinoon sa hapon to, sa punang panalangin na aming minamahal, ginagalang Evangelista. Ito po ang sa panalangin sa Paul ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words, in you my sin.